Sa mga mainit na balita ngayong tanghali, mga priority bill tatalakayin sa ikalawang sesyon ng 17th Congress ngayong araw. Seguridad sa loob at labas ng batasang pambansa, mas sinigpitan para sa ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mga reliyista handa na rin para sa kanilang marcha kontra SONA. SONA ni Pangulong Duterte posibleng tumagal ng 1 oras. Talumpati ng Pangulo mapaghamon, prangka at puno ng pag-asa ayon sa Malacanang. Pangulong Duterte sinabing wala ng peace talks matapos nihayag ng NDFP na wala na saysayang usapang pangkapayapaan kung umiira ng martial law sa Mindanao. Leftist consultants na pansamantala pinaraya, pinasusuko na ng pusa. Executive order sa nationwide smoking ban, epektibo na. Ngunit ilan ang nakitang naninigarilyo pa rin sa mga pampublikong lugar. At tauhan ng ombudsman at umunoy kasabwat nito sa kasong extortion, arestado sa entrapment operation ng NBI. Magandang tanghali. Kabilang ang panukalang tax reform package at pagsusulong ng federalism sa mga prioridad na tatalakayin sa pagbubukas ng second regular session ng Kongreso ngayong araw. Mula sa Senate of the Philippines, may report si Nel Maribohong. Live. Yes, Nel. Floor, alas 10 ng umaga ng formal ng buksan ang second regular session ng Senado kung saan 20 senador ang dumalo dito sa pagbubukas ng sesyon. Dumalo dito sa pagbubukas rin ng sesyon ng ilang miyembro ng gabinete tulad ni na Executive Secretary Salvador Medaldea, Socio-Economic Planning Secretary Ernesto Pernia, Health Secretary Paulino Bial. Dumating rin ang mga dating senador at ilang miyembro ng Diplomatic Corps. Sa pagbubukas ng sesyon, binasa ang mga resolusyon na agad na inaprubahan upang i-adapt ng Senado. Kabilang dito ang resolusyon para sa State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte mamayang hapon. Gayon din ini-adapt rin ng plenaryo ang concurrent resolution para sa naging joint session ng Kongreso kung saan dininig ang hiling ni Pangulong Duterte na extension ng martial law hanggang sa katapusan ng taon. Sa talumpati ng Senate President, inilatag dito ang mga panukalang batas na nakatakdang talakayin ng Senado. In this session, we will again address issues of national importance. We will ease the burden of working and middle-class Filipinos while ensuring that all government programs remain funded through the Tax Reform for Acceleration and Inclusion Act, or TRAIN. We will ensure the safety of our people by strengthening the anti-terrorism law. Umaasa si Senate President Pimentel na mas marami silang maipapasang panukalang batas ngayong nagbukas na ang second regular session kumpara sa nakaraang session kung saan mayroong 1,400 pending bills ang nakatakdang talakayin ng Senado. Yan muna ang ating update mula dito sa Senado. Balik sa iyo dyan, Flor. Nel Maribohong, nagulat mula sa Senado. Samantala, prioridad naman ang mababang kapulungan ng Kongreso ang pagtalakay sa Bangsamoro Basic Law, BBL at Charter Change sa second regular session ng 17th Congress na binuksan na kaninang umaga. Mula sa House of Representatives, may report si Joyce Balancio. Live. Yes, Joyce. 17th Congress. Sa kanyang paunang bati kanina, inisa-isa ni House Speaker Pantaleon Alvarez ang mga nagawa ng Kamara sa unang sesyon at binanggit na rin niya ang mga nais niyang tutukan ng Kamara sa mga susunod na buwan. Ipinagmalaki ni House Speaker Pantaleon Alvarez na sa loob ng 97 session days ng first regular session nakapag-aproba ang Kamara ng 210 legislative measures, kabilang na ang death penalty bill at tax reform package na naipasa sa third at final reading ng Kamara. 6 na panukalang batas naman ang naghihintay na lang ng pirma ng Pangulo. Kasama na dito ang pagsasama sa kasino na sasakupin ng Anti-Money Laundering Act at iba pa.
Binigyan diin naman ni Congressman Alvarez na ngayong second regular session, nais niya mag-focus ang kamera sa dalawang bagay, ang pagpasa sa Bangsamoro Basic Law at ang pagpapalit ng form of government sa federal system. Aniya ito ang nakikita niya at ng Pangulo na paraan tungo sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Maliban dito, binanggit din ni Alvarez na tututukan din ng kamera ang panukalang dissolution of marriage na maaaring gawing isang solusyonan niya ng mga mag-asawang nais maghiwalay, pati ang pagre-require sa mga operators ng casino, public transportation at mining companies na mag-secure muna ng legislative franchise sa Kongreso. Naging highlight din floor sa event kanina ang oath-taking ng mga miyembro ng Coalition of Association of Senior Citizens na sina Francisco Dato Jr. at Milagros Aquino Magsaysay bilang mga bagong miyembro ng kamera, pati ang pagpasa ng concurrent resolution na nagbibigay alam sa Pangulo na handa na ang Kongreso para sa ikalawang State of the Nation address mamayang hapon. Floor, nag-adjourn na nga ng sesyon ang Kamara bilang paghahanda sa darating na SONA mamayang alas 3 ng hapon. Itong session hall ng Batasang Pambansa mamayang alas 2 pa ng hapon muling magbubukas para tumanggap ng mga bisitang dadalo ng SONA. Floor? Joyce Balancio, nagulat mula sa House of Representatives. Nakalatag na ang seguridad para sa mga bisitang dadalo sa SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Batasan Complex ngayong hapon. Mula sa Batasan Pambansa, may report si Joan Nano, live. Yes, Joan. Yes, magandang tanghali sa iyo, Lakay. Bukod nga sa North Wing entrance ay bukas din para sa mga bisitang darating o dadalo ng ikalawang SONA ng Pangulo itong South Wing Gate kung saan inaasahan nga natin na daraan mamaya yung iba't ibang mga personalidad at espesyal na bisita ng Pangulo. Sa mga oras na ito, Lakay, ay nakalatag na ang red carpet at nakakordo na rin itong lugar na mismong lalakaran ng mga bisitang darating para sa SONA. Nakadeploy na rin dito ang ilang mga security personnel ng House of Representatives para i-check yung mga gamit ng lahat ng mga pumapasok na bisita at para masiguro ang kaayusan dito sa South Wing. Meron ring mga nag-iikot na K9 units na katulong rin sa pag-iinspeksyon dito sa lugar. Kung ikukumpara natin, Lakay, sa mga nagdaang SONA, mas simple ang disenyo ngayong taon kung saan naglagay lamang sila ng ilang mga bulaklak at mga halaman para bigyang buhay itong lugar. Pagpatak ng alas 2 ng hapon mamaya ay isasara na itong South Wing sa mga media at palilipatin na ang lahat sa North Wing area bilang paghahandayan sa seguridad sa pagdating ni Pangulong Duterte. Mamayang mga alauna ng hapon ay inaasahan naman natin na magsisidatingan na yung iba't ibang mga personalidad na dadalo ng SONA, pero sa mga oras na ito, Lakay, ang karamihan pa lamang na naririto ay yung mga miyembro ng media na magko-cover nga nitong SONA ng Pangulo. Yan muna ang latest mula pa rin dito sa South Wing ng Batasan Complex. Balik sa iyo, Lakay. Maraming salamat, John, na nagulat mula sa Batasan Pambansa. Papalis na ang mga ralista mula sa Commonwealth Avenue patungo ng Batasan Pambansa upang magsagawa ng mga programa kalisabay ng SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte mamayang hapon. Mula sa Commonwealth Avenue, may report si Grace Casin, live. Yes, Grace. Magandang tanghali sa iyo, Lakay. Anumang oras nga ay aalis na dito sa Commonwealth Avenue at tutungo na sa area ng Batasan itong libu-libong mga rallyista na nagtipon-tipon dito pagkatapos ng kanilang hiwa-hiwalay na programa kanina. Kung makikita nyo nga ngayon, Lakay, meron ditong isang imahe ni Pangulong Rodrigo Duterte na nasa harapan nung isasagawa nila na pagmarcha. Nangunguna na sa kanilang issue na nais malaman ng Pangulo ay ang kanilang pagtutol sa issue nga ng martial law, sa pagpapalawig ng martial law sa Mindanao. Dahil ayon nga sa grupong bayan, sa kabila ng binigyan sila ng pagkakataon ng Pangulo na makadayalogo sa Malacanang, ay hindi raw pinagbigyan ang kanilang hiling na itigil ang martial law sa Mindanao, kundi sinabi pa ng Pangulo na palalawigin niya ito. Kung makikita nyo nga, Lakay, dito sa aming harapan, nakaredy na yung mga rallyista, iba't ibang grupo yan. May grupo ng mga manggagawa kung saan ito nga nakikita natin. Ang issue naman ng kontraktualisasyon ang kanilang nais iparating sa Pangulo. Meron din dyan grupo ng mga magsasaka kung saan nais naman nila ang reforma sa lupa. Meron din grupo ng mga estudyante kung saan hinihingi na palawigin pa ang pagbibigay ng libreng pag-aaral at edukasyon sa mga mag-aaral. Kung makikita natin, Lakay, mula dito, kung alam dito sa area ng
Commonwealth Avenue hanggang doon sa siguro mga nasa kulang-kulang 500 meters yung haba nung mga rallyista na nakapila ngayon dito. Anumang oras daw ngayon ay aalis na sila. Meron silang mga dala-dalang iba-ibang FEG lakay yung dala ng mga grupo na ito. Ang grupong bayan may sariling FEG, ang grupo ng mga magsasaka meron din. Pero ayon sa information na nakuha natin kanina, yung mga FEG na yan ay susunugin nila pagdating nila doon sa area ng Batasan. Pero ayon sa source na nakuha natin kanina, hindi raw kasama sa susunugin ay ang FEG ni Pangulong Rodrigo Duterte, kundi yung mga FEG naman na personalidad ng ilang mga sekretary na miyembro ng gabinete ni Pangulong Rodrigo Duterte. Lakay pagkaalis nila dito, tungo nila doon sa harapan ng Batasan Complex, doon na sila magsasagawa ng mas malawakang kilos protesta at doon na rin nila isisigaw ang kanilang mga hinaing sa Pangulo. Pagkatapos ng sona naman ng Pangulo ay magsasagawa pa rin sila ng pagkilos kung saan magbibigay naman sila ng reaksyon sa kung ano man ang sasabihin ni Pangulong Rodrigo Duterte mamaya sa sona. Ayon nga sa grupo na ito, handa naman daw silang sumunod sa mga rules na ipatutupad ng pulisya. Subalit ang pakiusap daw nila ay huwag din daw sana silang pigilan kung ano man ang mga saloobin na kanilang ipapahayag. Sa ngayon lakay, pakita lang natin, medyo magsikip na rin ang daloy ng trapiko. Para po sa mga motorista na nagbabalak pang dumaan ng Commonwealth Avenue ay maghanap na pa kayo ng ibang ruta dahil halos nasakop na po ng mga rallyista ang nasa 5 lane. 3 lane na lang po ng Commonwealth Avenue ang nagagamit ng mga motorista. Yan muna ang latest lakay mula dito sa Commonwealth Avenue. Balik sa'yo. Maraming salamat, Grace Cassie. Nag-uulat mula sa Commonwealth Avenue. Samantala, na alas 3 ng hapon, inaasahang darating si Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang ikalawang pag-uulat sa bayan o State of the Nation Address o SONA. Mula sa Batasang Pambansa, may report si Rosalie Coz live. Yes, Rosalie? Magandang tanghali, Kim. Hindi pa tiyak kung by land or by air ang biyahe ni Pangulong Rodrigo Duterte patungo dito sa Batasang Pambansa. Subalit ayon sa inanunsyo ng Malacanang, ang nakatakdang schedule ng pagdating niya dito ay alas 3:30. 30 minuto yan bago magsimula ang kanyang second State of the Nation address. Sasalubungin siya ni Senate President Aquilino Pimentel III, House Speaker Pantaleon Alvarez at Sergeant-at-Arms ng 2 kapulungan ng Kongreso. Bukod sa mga mambabatas at kanilang mga kabiyak at mga opisyal ng gobyerno, inaasahan din ang pagdating ng mga diplomat at iba pang dignitaries. Ayon naman kay Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar, 15 pahina ang speech ng Pangulo sa wikang Ingles. At batay sa taya ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, 50 minuto ang itatagal kung babasahin ng dire-diretso ang inihandang English speech. Subalit kung magkakaroon ng mga adlib at isasama pa ang palakpakan, maaaring humaba ang sona ng Pangulo ng 1.5 oras o higit pa. Ang highlight ng SONA ay ang pagrepaso sa mga nagawa ng administrasyon sa nakalipas na unang taon. Ang kasalukuyang mga hamong kinakaharap ng bansa, partikular na sa seguridad at iligal na droga, at ang pag-anunsyo ng mga plano sa hinaharap kabilang na ang pagpapalago ng ekonomiya at pag-aangat ng kabuhayan ng mga Pilipino. Inilalarawan ng Malacanang ang magiging ulat sa bayan ni Pangulong Duterte bilang prangka, challenging, makatotohanan at puno ng pag-asa. Kim, kung matatandaan natin noong kalipas na taon, pagkatapos ng SONA ng Pangulo ay nakipagdialogo pa ito sa mga militanteng grupo. Subalit hindi tayo tiyak kung isasagawa pa rin niya ng Pangulo ngayong pagkatapos ng kanyang SONA. Isa ang sigurado tayo, pagkatapos ng kanyang second State of the Nation address, meron pa itong press conference at dito rin yan isasagawa sa Batasang Pambansa. Yan muna ang latest live mula dito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Kim. Salamat, Rosalie Coz. Nag-uulat mula sa Batasang Pambansa. Umaasa naman ang sektor ng manggagawa na babanggitin ni Pangulong Duterte sa kanyang SONA ang increase sa kanilang sahod, gayon din ang pagsawata sa problema sa illegal drugs sa bansa. May report si Maki Libradilla. Inaasahang tututukan na naman muli ng sambayanang Pilipino ang SONA ng Pangulo ngayong araw. Iba't ibang issue ang inaantabayanan ng mga kababayan natin na marinig mula kay Pangulong Rodrigo Duterte. Tulad ni Rick na isang taxi driver na umaasang maaaksyonan ng Pangulo ang problema sa mga kolorom na Transport Network Vehicles o TNVS. Anya, humina ang kanilang kita mula nang magkaroon ng Grab at Uber na karamihan ay wala namang prangkisa. Sana maging parehas lang like sa mga TNVS kasi yung ibang
marami ng competition ngayon. So nabawasan talaga yung market ng mga taxi driver, ng mga taxi. Si Noriel naman, umaasang tutuldukan na ng punong ehekutibo ang kontraktualisasyon sa bansa at madadagdagan ang sahod ng mga manggagawa. Siyempre, ako bilang empleyado, siyempre gusto ko na increase. Umaasa naman ang mga kababayan natin na maisa sa katuparan ng Pangulo ang mga panibagong ipapangako nito sa kanyang ikalawang State of the Nation Address. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Inaabangan na rin ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP kung mababanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang SONA ang modernisasyon at dagdag sahod ng mga sundalo at pulis. Makakausap natin sa telepono si Lea Ilagan para sa balitang yan. Lea? Magandang tanghali sa Flor, dagdag gamit at dagdag sweldo pa rin ang nais ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at ng Pambansang Pulisya na inaasahang mababanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati mamaya sa kanyang ikalawang State of the Nation Address. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Edgar Arevalo, naipangako na noon ng Pangulo ang doble sahod para sa 2018 at inaasahan aniya nilang babanggitin ulit ito mamaya ng Pangulo. Pakinggan natin ang pahayag ni Colonel Arevalo. May mga pangako na po siya sa atin in terms of mga increases in salary. Yan po ay pinagpapasalamat natin kung yan po ay makararating at maipatutupad. Subalit sa nakita naman po nating malasakit ng ating Pangulo, pinakita po niyang suporta sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Malaki na po ang idinagdag nito at kinabuti at kitinaas ng moral ng ating mga sundalo. Habang modernisasyon naman ang nais ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa para sa Pambansang Pulisya. Ayon kay Bato, high-powered firearms at helicopter ang kailangan nila laban sa insurgency at mga terorista. Pakinggan natin ang pahayag ni General Bato. Move, shoot, capability, communicate and investigate capability enhancements. Yan ang kulang namin. Gusto ko talaga ma-improve yan. Gayunman, ngayon pa lamang ay nais na magpasalamat ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police sa Pangulo sa patuloy namang suportang ibinibigay nito sa kanila. Balik sa iyo, Flor. Lea Ilaga, nagulat mula sa Quezon City. Nagpahayag naman ng suporta ang mga taga-Zamboanga kay Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang SONA ngayong araw. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento live. Go ahead, Dante. Yes, Flor, magandang tanghali. Positibo nga ang pananaw ng mga Zamboangueño sa sasabihin ng Pangulo sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA mamayang hapon. Kabilang narito ang naging pagpapalawig sa batas militar sa Mindanao at sa mabuting maidudulot nito sa mga mamamayan ng rehiyon. Nananatiling tiwala ang mga Zamboangueño sa pamamalakad ng Pangulo maging sa kampanya nito kontra illegal na droga na madalas umani ng tuligsa. Anila bilang taga Mindanao, mas naintindihan nila kung gaano kahalaga ang martial law sa lugar at naniniwala ring hindi ito aabusuhin ng mga militar. I'm fully supportive. I know the threat is existing. It's not only in Marawi, even in Zamboanga, I suppose, all over. I'm expecting na magawa niya yung mga nasa kanya, yung propose niya ng mga projects, especially yung infrastructures, especially sa social services natin. Umaasa rin ang mga ito, Flor, na magkaroon ng maraming proyekto sa Mindanao pagdating sa social at infrastructure projects. Samantala, mas hinigpitan naman ang ipinatutupad na seguridad sa Zamboanga. Partikular na rito ang mga entry points mula sa iba't ibang rehiyon at island provinces tulad ng Basilan at Sulu. Kaugnay na rin ito ng napabalitang pang-atake ng mga lawless armed group sa mismong zona ng Pangulo. Ayon sa Joint Task Force Zamboanga, nakahanda ang kanilang tropa sa bawat key point at vital installation. Nagdagdag na ng mga tropa ang mga otoridad bilang augmenting force. Pakiusap ng AFP, Floor, sa publiko na maiging manatiling mapagmatsyag at mahinahon. O kaya naman kung wala namang mahalagang gagawin ay manatili na lamang sa labas upang maiwasan yung kung sakasakaling may mangyaring di maganda
ay maiwasan yung tinatawag nating mass casualty. At yan po muna ang pinakahuling balita mula dito sa Zamboanga City. Balik sa iyo, Flor. Dan Diamento nagulat mula sa Zamboanga City. Dahil sa pahayag ng NDF na wala ng kabuluhan pa ang peace talks sa pamahalaan dahil sa martial law sa Mindanao, taas ang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na wala nang magaganap pa na usapang pangkapayapaan. Narito ang report ni Rosalie Cos. Yun ang sabi nila, that it would be useless to talk in the martial law. They are 100% correct. So there should be no talk. Ito ang naging tugon ni Pangulong Rodrigo Duterte nang tanungin kung tuluyan na bang ititigil ng pamahalaan ang usapang pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa ambush interview sa kanya ng media matapos ang event sa Davao City noong Biyernes. Gayunman, hindi pa rin buo ang desisyon ng Pangulo kung ibabasura na nito ang pakikipagpayapaan sa mga rebeldeng komunista. Wala na, ayaw ko na. Actually, maybe at this time they have decided really to stop talking, and me, I have also decided to just abandon the talk. Okay. Nagalit si Pangulong Duterte sa mga rebeldeng New People's Army dahil sa magkakasunod na pag-atake ng mga ito sa mga tropa ng pamahalaan sa kabila ng pag-iral ng martial law at pagiging abala ng mga sundalo at pulis sa pagtugis sa mga terorista sa Marawi. Mas pinaigting pa ng NPA ang kanilang opensiba laban sa pamahalaan. I believe you, Mr. Siso. You are right. We stop talking for wasting our time. This war that you are fighting, I was listening to you when I was a student. That was 50 years ago. Let us renew the fighting for another 50 years. This is what you want. Kasabay nito, hinikayat niya ang NDF peace consultants na pansamantalang pinahintulutang makalaya ng korte upang makalahok sa peace talks na kusa ng sumuko sa mga otoridad. Do not resist surrender because ang usapan natin, i-release kayo conditionally. But since there are no more talks, stick to the agreement and surrender. You will be hunted and I will see to it. Pagkatapos itong Marawi, tingnan mo. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Philippines. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya magtutungo sa Amerika kahit imbitahan siya ni United States President Donald Trump. Reaksyon nito ng Pangulo sa pahayag ng US Congress na hindi pa papasukin si Pangulong Duterte sa Amerika dahil sa kanyang war on drugs. May report si Rosalie Cos. Tahasang ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya magtutungo ng Estados Unidos sa loob ng kanyang panunungkulan at kahit na matapos ang kanyang termino. Sabi ko, there will never be a time during my admission that I will be going to America or thereafter. Ako tapos na ako dyan. I've seen America and it's lousy. And they do not... Nabuksan ang usapin sa pagpunta ng Pangulo sa US matapos ang ginawang pagdinig ng Tom Lantos Human Rights Commission sa ilalim ng US Congress hinggil sa pagpapatupad ng war on drugs sa Pilipinas at epekto nito sa pangangalaga ng karapatang pantao. Sinabi ng mambabatas na nanguna sa naturang pagdinig na hindi dapat tanggapin si Pangulong Duterte sa White House sakaling imbitahan ito ni US President Donald Trump. Isinusulong din ng ilang mambabata sa US Congress ang pagkakaroon ng counterpart bill ng US Senate na paglalagay ng restriction sa ibinibigay na assistance ng Amerika sa Philippine National Police, pagsuporta sa mga human rights defenders at pagsusulong ng public health approach sa suliranin ng Pilipinas sa iligal na droga. Subalit ayon naman kay Pangulong Duterte, higit na dapat imbestigahan ang human rights abuse sa Estados Unidos. Explain to me why a hospital was bombed with all the technology and children and patients being killed before you start to investigate me. Otherwise, I will be forced to investigate you also. Muli rin itong pinuna ang pakikialam ng US sa internal affairs ng bansa. How about the sins that you committed against my country? Me, you're investigating me in the internal affairs of my country. I'm investigating you, and I will investigate you, and I will expose it to the world what you did to the Filipino, especially to the Moro Filipino. I can do what you can do.
10 times over. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. So let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Matapos abrubahan ng Kongreso ang martial law extension sa Mindanao, nanawagan ng Malacanang ng pagkakaisa para sa kapayapaan at kaayusan sa buong Mindanao. Nagbabalik si Rosa Licoz. Nagpasalamat ang Malacanang sa Kongreso sa pag-aproba ng martial law extension sa Mindanao hanggang sa katapusan ng taon. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, nagkaisa ang buong nasyon upang ipagtanggol ang bansa. Aniya, ang pagpapalawig ng batas militar ay kinakailangan upang matamo ang kapayapaan at kaayusan sa Mindanao. Lalo na't nananatili pa rin ang rebelyon sa Marawi City at nararapat na pigilan ang paglaganap ng terorismo at extremism. Ngayong tapos na ang debate hinggil sa pagpapalawig sa batas militar, hinikayat din ni Abella ang lahat na makibahagi sa nation building at makiisa upang makamit ang pangakong kapayapaan sa Mindanao. Marami anyang dapat gawin upang matiyak ang seguridad ng publiko at manumbalik ang law and order sa buong rehiyon, partikular na sa recovery, reconstruction at rehabilitation ng Marawi City. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, inihahanda na ng ilang kongresista ang ihahaing petisyon sa Supreme Court na kumukwestiyon sa pagpapalawig sa batas militar sa Mindanao. Ma-report si Nel Maribuho. Diskumpiyado ang House Minority Bloc sa hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte na martial law extension hanggang katapusan ng taon. Naniniwala ang grupo na dapat malimitahan lamang hanggang 60-day period ang pagpapalawig ng batas militar sa Mindanao. Question ng majority sa minority ay ba't napakahaba? Nababahala ang ilang mambabatas sa posibleng pag-abuso sa ipinagkaloob na ito na extension ng Kongreso. Hindi, wala na pong oportunidad ang Kongreso na i-monitor ang martial law doon po sa Mindanao. At importante po yan sa ating sistema sa saligang batas na may check and balance. At yan po ay mangyayari kung limited ang period ng extension. Ayaw nating maprolong na ma-expose ang ating sundalo dahil hindi natin maiwasan na magkaroon ng abuses. Ay posibleng bahagi ng isang planong balang araw magdeklara ng batas militar sa buong bansa. Nais naman ni Senator Grace Poe na magkaroon ng mekanismo ang Kongreso upang mabantay ang mabuti ang pagpapatupad ng martial law. So yan lamang ay aking paalala rin. Pag nagkaroon ng matinding pang-aabuso, maaaring bawiin din ng Kongreso yung binigay na kapangyarihan na ito. Ngunit para sa ibang mga senador, walang dapat ikabahala ang publiko sa martial law extension. Ang maganda rito, nare-restrict na ang movement ng mga armed groups, yung mga may private army. Iba na yung martial law na yun kasi binabanggit nila martial law nung araw. Yung martial law, with the advent pa naman of social media, any type of abuse, mare-report sa inyo kaagad, on time, real time. Kaugnay nito, naghahanda na sina Albay Representative Edsel Lagman, Congressman Gary Alejano, Tom Villarin at Teddy Bagilat ng isang petisyon upang questionin sa Korte Suprema ang martial law extension. Sa tingin ho namin na may paglabag din yung Kongreso doon sa kanyang pagdesisyon that it should go beyond 60 days. No? There is no sufficient factual basis for the extension because what is happening now in Marawi is lawless violence amounting to terrorism, not actual rebellion. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod, ilang magsasaka at lumad nagmarcha sa Davao at hiniling kay Pangulong Duterte na alisin na ang martial law sa Mindanao. Nationwide smoking ban, epektibo na simula kahapon, ngunit may ilan pa ring naninigarilyo sa mga bawal na lugar. Tauhan ng ombudsman at umano'y kasabwat ito sa kasong extortion, inaresto ng NBI. Nakatakdang mag-inspeksyon si PNP Chief Ronald De La Rosa sa pwesto ng mga relihista sa Commonwealth Avenue ilang oras bago ang sona ni Pangulong Rodrigo Duterte. Makakausap natin sa telepono si Mon Hocson.
kaugnay ng balitang yan. Mon? Magandang tanghali, Flor. Sa kasalukuyan ay dumating na nga itong si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa at nagsagawa ng inspeksyon dyan sa may area ng Sandigan, tapat ng Sandigan Bayan na kung saan ay nariyan na rin itong bulto ng mga rallyista o yung mga anti-Duterte na magrarally dito sa may area malapit sa Batasan. So, chinecheck ngayon ni PNP Chief ang ilang lugar upang matiyak ang seguridad, lalo na itong mga rallyista na magdadaos sa kanilang kilos protesta ngayong araw. Subalit, meron ding mga na-receive na report ang PNP at dun sa mga tinatawag nilang rejectionist. Ito yung mga militanteng grupo na hindi man lamang nakipagpulong sa kanila nung sila'y magpatawag ng meeting noong nakaraang linggo. Lahat kasi ng mga militante na magsasagawa ng kilos protesta ngayong araw ay kanilang kinausap at nagsagawa sila ng meeting upang mapagkasunduan na ilang mga bagay na dapat gawin at hindi dapat gawin sa SONA. Subalit may ilang grupo ng mga militante na hindi sumipot sa kanilang pagpupulong at nagbanta pa nga na manggugulo ngayong araw. Ang sabi sa report kanina ng PNP ay dyan papasok sa may area ng LITEC sa Commonwealth itong mga tinatawag nilang rejectionist. Subalit sabi ng PNP ay hindi sila papayag na magdulot ito ng gulo sa SONA ng Pangulo kaya mag-deploy sila ng mga tauhan ng Philippine National Police dyan sa may area ng LITEC. Sa ngayon, Flor, nandito kami sa may area malapit sa stage ng mga anti-Duterte rallies at sa ngayon ay hindi pa naman dumadating dito ang mga militante grupo. Subalit kanina ay nagsimula na ng maliit na programa ang mga pro-Duterte rallies dito sa kanilang lugar malapit sa Batasan Complex. Sa ngayon, wala naman na monitor na anumang banta sa seguridad ang PNP at sa ngayon ay nakadeploy itong mahigit 6,000 na mga pulis sa buong palibot ng Batasan Complex. Hanggang mamayang gabi sila rito upang matiyak na magiging ligtas ang buong area na pagdadausan ng SONA, ng ikalawang SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan mo ng latest mula dito sa Batasan, balik sa Flor. Mon Hokson nagulat mula sa Quezon City. Nagkilos protesta ang mga magsasaka at lumad sa Davao City at hiniling na alisin na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law sa Mindanao. At mula sa Davao City, may live report si Janice Enhente. Yes, Janice? Yes, Flor, magandang tanghali. Mahigit kumulang 3,000 mga militante, magsasaka at mga lumad ang nagkilos protesta ngayong araw dito sa Freedom Park, Davao City upang iparating kay Pangulong Rodrigo Duterte ang kanilang mga kahilingan. Kagabi pa lang nagtipon-tipon na sa Magsaysay Park ang mga ito bilang paghahanda ng kanilang marching protest ngayong araw. Hawak na mga ito ang kanilang mga placards kung saan nakasulat ang kanilang mga kahilingan. Pangunahin sa isinisigaw ng grupo na itigil na ang batas militar sa Mindanao at itigil na ang umiiral na militarisasyon sa kanilang mga komunidad. Gayon din, ipinakita ng grupo ang replika ng mga kabaong na may nakasulat na hustisya para sa kanilang mga kasamahan na biktima ng umano'y pampulitikang pagpatay sa Southern Mindanao. Samantalang mananatili ang grupo dito sa Freedom Park hanggang sa matapos ng Pangulo ang kanyang talumpati sa kanyang ikalawang State of the Nation Address mamayang alas 4 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Balik sa iyo, Flor. Maraming salamat sa Janice Enhente, nagulat mula sa Davao City. Samantala, nagkaroon din ng marcha sa Session Road sa Baguio City na nagpapahayag naman ng mga hinaing sa nakalipas na isang taong panunungkulan ng Duterte administration. Mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Yes, Grace? Yes, Kim, magandang tanghali. Nagsagawa nga ng kilos protesta ang iba't ibang grupo ng militante sa kaban ng Session Road upang ipakitang paglaban sa administrasyong Duterte. Nilakan ito ng Cordillera People's Alliance, Transworld Groups, grupo ng mga manggagawa, mga kababaihan, mga kabataan, Metro Baguio Tribal Elders, Leaders Assembly, Anak Bayan Kabataan Party List. Hawak ang mga karatulang nakasulat ang iba't ibang hinaing gaya ng wakasan ang martial law, no to PUJ phase out, resume peace talks at iba pa. Ipinahayag din dito ang mga reklamo ng mga kabataan tungkol sa edukasyon, gayon din ang hinaing ng mga manggagawa.
Nagkaroon din ng pagsasadula kung saan nakasuot ng mga maskara nila Pangulong Duterte, Defense Secretary Delfin Lorenzana at iba pang opisyal na nakagapos ng kadenang kanilang mga leeg at hawak-hawak ng isang sumisimbolo sa Amerika. Samantala, magsasagawa rin ang mga grupo ng maikling programa sa Igorot Park dito sa Baguio City upang talakayin ang assessment sa isang taong panunungkulan ni Pangulong Duterte. At yan muna ang update live mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Kim. Maraming salamat, Grace Doctolero, nagulat mula sa Baguio City. Kung may mga protesta laban sa Duterte administration ngayong araw, meron ding rally ang mga supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa Quezon City, may report si Maki Libradilla live. Go ahead, Maki. Yes, Kim, nagsisimula na ngang okupahin ng mga pro-Duterte rallies itong bahagi ng northbound lane ng Commonwealth Avenue sa may tapat ng Sandigan Bayan. Ayon kay Abdul Rashid Ladayo, ang overall coordinator ng Kilusang Pagbabago Rally, 50,000 taga-suporta ni Pangulong Duterte ang inaasahan nilang makikiisa sa rally na ito mula sa iba't ibang grupo gaya ng Federation for Federalism, KPMMDM, Luzon Watch. Nandito na rin ang mga representative ng iba't ibang barangay sa bansa sa ilalim ng Integrated Barangay Communications Group Incorporated. Kasama din dito ang iba't ibang grupo ng mga jeepney drivers na sumusuporta sa jeepney modernization program ng administrasyon. Ituloy ang pagbabago. Yan po ang tema ng mga pro-Duterte rallies dito sa kanilang isinasagawang kilos protesta. Imbis na kumontra anya ay sa magagandang programa ng pamahalaan, mas maigi anya na magkaisa na lang ang mamamayang Pilipino sa pagsuporta sa administrasyon para sa tunay na pagbabago. Pinangako naman ng mga rallyista na aalis din sila agad mamaya pagkatapos ng SONA ni Pangulong Rodrigo Duterte upang tuloy-tuloy nang makadaan ang mga motorista sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue. Yan mo ng latest. Balik sa iyo, Kim. Maki Libradilla, nagulat mula sa Quezon City. Samantala, ang pagpapalago sa ekonomiya ng Pilipinas ang isa sa magiging sentro ng ikalawang pag-uulat sa bayan ni Pangulong Rodrigo Duterte. May report si Victor Cosare. Alas 4 mamayang hapon muling haharap sa sambayan ng Pilipino si Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang ikalawang State of the Nation Address. Inaasahang sa kanyang pag-uulat sa bayan, ilalahad ng Pangulo ang mga nagawa na at ang mga dapat pang magawa ng kanyang administrasyon. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Martin Andanar, isa sa magiging sentro ng talumpati ng Pangulo ang pagpapalago sa ekonomiya ng bansa. Sa katunayan anya, kasama sa ilalahad nito ang 2018 budget plan kung saan makikita ang plano ng pamahalaan pagdating sa economic development at poverty alleviation projects. It's not just as hot money, but really money that is invested in infrastructure projects, money that will produce jobs, money that is actually tangible, that people can touch, people can hold. Ayon sa kalihim, sa ilalim ng 2018 national budget, makikita ang kumpletong plano ng pamahalaan na nakatuon sa development projects. The construction of Mindanao Railway, the railway from Tutuban all the way to Bicol, all the way to Clark. It will start the subway project, and these are big ticket infrastructure projects. Call the president the harbinger of change in the country, and you will see this in the second State of the Nation address. Aminado naman si Andanar na ang seguridad ang isa sa pinakamalaking hamon na hinaharap sa kasalukuyan ng administrasyon. Anya, nagdesisyon ang Pangulo na palawigin ang martial law sa Mindanao upang matapos ang krisis sa Marawi at muli itong maibangon. He wants a stable environment where he can rebuild Marawi. It is the environment that we need also to invite different investors to invest in Mindanao. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na na-hit and run habang ito sa Quirino Highway kagabi. May report si Renante Ponte. Isang lalaking sugatan na nakaupo sa gilid ng kalsada ang nadatnan ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay Gulod sa Novaliches alas 11:30 kagabi.
Ayon pa sa mga nakakita sa pangyayari, tumatawid ang biktima na kinilalang si Rodolfo Velez, 59 anyos, nang mabangga ng dumadaang sakyan. Tumatawid lang siya, sir. Na-control siya ng taxi daw. Imbis umano na huminto ang driver ng taxi na nakabangga rito, ay mabilis itong tumakas. Agad na inassess ng UNTV News and Rescue Team ang kalagayan ng biktima na nagtamo ng posibleng bali sa kaliwang binti at hiwa sa paa. Nilapatan ng pang-unalunas ng grupo ang mga sugat nito at isinugod sa malapit na ospital. Ngunit hindi ito tinanggap sa Novaliches General Hospital dahil wala umanong orthopedic doctor na maaaring gumamot sa pinsala nito sa binti. Inilipat na lamang siya ng grupo kasama ng kanyang mga kaanak sa Philippine Orthopedic Center. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Inaasahang tataas muli ang presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, 80 hanggang 70 sentimos ang madaragdag sa presyo ng bawat litro ng gasolina. 60 hanggang 70 sentimos naman sa diesel at 70 hanggang 80 sentimos sa bawat litro ng kerosene. Ito ay katlong pagkakataon ngayong buwan na magpapatupad ng price increase sa mga oil company matapos ang rollback ng nakalipas na linggo. Ipinisinta na ng National Bureau of Investigation o NBI ngayong umaga ang nakumpiskang 60 million pesos illegal drugs at mga cellphone at bladed weapons ngayong umaga. Makakausap natin sa telepono si Aiko Miguel para sa detalye ng ulat. Yes, Aiko. Yes, sir. Magandang tanghali. Mahigit 10 kilong illegal na droga ang nasabat ng NBI Task Force Against Illegal Drugs sa inabandonang sasakyan sa isang sidewalk sa Ermita, Manila noong Biyernes ang ipinisinta nga ngayong umaga. Tinatayang nasa mahigit 60 milyong piso ang street value ng mga ito. Batay sa resulta ng NBI Forensic Chemistry Division sa mga supot, positibo ang mga ito sa dimethoxymethylpenicillanime, isang illegal na droga. Ayon naman kay Undersecretary Antonio Co. Jr. ng DOJ, malinaw ito na may mga impormasyon na maaaring magturo kung sino ang mga sangkot sa bentahan ng illegal na droga sa Nubilibid Prison. Ngunit nilinaw naman ni Yusek Co na ito ay hindi resurgence o ang paglaki pa ng transaksyon ng bentahan ng illegal na droga sa loob ng NBP. Patuloy ang nilang inuugat kung ano ang koneksyon ng mga nasabat na illegal na droga sa bentahan nito sa Nubilibid Prisons. May hawak na anya silang inisyal na impormasyon kaugnay ng grupong sangkot sa large-scale na pagbebenta ng illegal na droga sa bandang south area ng Metro Manila. Kasabay nito, Floor, iprinsinta rin kaninang umaga ang mga cellphones at bladed weapons na nasabat naman sa loob ng maximum security compound ng NBP. Kailangan nilang isa-ilalim ang mga ito sa forensic autopsy upang makita kung anong mga transaksyon ang mga impormasyon mula sa nasa impormasyon mula sa cellphone. Bineberipika pa lahat ng impormasyon ng NBI at Bucor sa mga hawak nilang ebidensya upang mapagtibay sa kasong isasampat paghuli sa mga nasa likod ng bentahan nito. Yan muna ang latest live, balik sa iyo, Flor. Aiko Miguel, nagulat mula sa Maynila. Nagsimula na kahapon ang nationwide smoking ban. Sa paglilibot ng UNTV News and Rescue kahapon, may mangilan-ngilan pa rin nakitang naninigarilyo sa mga hindi itinalagang lugar kung saan maaaring manigarilyo. May report si Maki Libradilla. Epektibo na kahapon ang Executive Order No. 26 o ang nationwide smoking ban na nagbabawal sa paninigarilyo sa mga pampublikong lugar sa bansa. Subalit sa paglilibot ng UNTV News and Rescue Team sa ilang lugar sa Quezon City, mayroon pa ring makikitang mga naninigarilyo sa hindi smoking area. Tulad na lang ng jeepney driver na ito sa Muñoz at ng lalaking ito na basta na lang itinapon ang upos ng kanyang sigarilyo sa kalsada. Mayroon ding naaktuhang naninigarilyo sa tapat mismo ng MRT station. Ayon naman sa isang cigarette vendor, kakaunti lang ang bumibili sa kanya ngayon ng sigarilyo, hindi tulad ng mga nakalipas na araw. Humina ba benta ngayon? O syempre, ang hina na. Wala na. O tignan mo, isang araw ba yan? Wala na. Malakas ang sigarilyo. Wala na kasi siyempre alam nila na smoking ban na ngayon. Samantala, ikinatuwa naman ng marami sa ating mga kababayan ang pagpapatupad ng nationwide smoking ban dahil para na rin ito sa ating kalusugan. Ayan ang dapat. Okay sa akin yun kasi hindi ako naninigarilyo. Ayun dapat talaga mawala. Aminado naman ang Department of Health
na mahirap ipatupad sa buong bansa ang smoking ban. Kaya naman muli itong nanawagan sa pakikipagtulungan ng publiko para sa matagumpay na implementasyon nito. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema si Ilocos Norte Governor Amy Marcos na naglalayong pigilan ang pagdinig ng kamera sa umano'y hindi wastong paggamit ng Tobacco Excise Tax Fund. May report si Aiko Miguel. Hiniling ni Ilocos Norte Governor Amy Marcos at ng 6 na detained officials ng lalawigan sa Korte Suprema na maglabas ng temporary restraining order sa pagdinig ng House Committee on Good Governance and Public Accountability sa umano'y maanumalyang pagbili ng mahigit 66 million pesos na motor vehicles ng provincial government. Nakasaad sa motion na hindi makatarungan kung pipilitin ang gobernadora na dumalo sa nakatakdang pagdinig ng komite sa July 25. Nanindigan naman si Marcos na hindi sisipot sa House inquiry, lalo na't posibleng siya may ma-cite in contempt gaya ng tinaguriang Ilocos 6. Hindi na legal kasi ang labanan na ito, very political na siya. Ayon pa kay Governor Amy Marcos, malinaw ang gustong mangyari ni Congressman Rudy Fariñas ang maalis siya sa pwesto at palitan siya ng anak nito. Last term niya, ang unang hinihingi yung sa anak niya na pinagbigyan naman ng nanay ko at siya pa nga ang kumuha sa COMELEC ng Batak para siguraduhin na lumipat na ako ng distrito at wala nang kalaban yung anak niyang si Ria sa susunod na eleksyon sa 2019. Nauna na ring ipinahayag ng gobernadora na pasado sa Commission on Audit ang pagbili sa 100 multicab at mini-truck ng lalawigan. Nakakahiya rin anya na tila may mga hostage sa loob ng batasang pambansa sa araw ng State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipresenta ng National Bureau of Investigation noong Sabado ang inarestong senior graft investigator ng Office of the Ombudsman at ang kanyang abogadong pinsan na isang labor arbiter sa National Labor Relations Commission o NLRC. Nagbabalik si Aiko Miguel. Nahuli sa isang entrapment operation noong July 20 ang isang empleyado ng Office of the Ombudsman at isang labor arbiter matapos na ireklamo sa NBI dahil sa extortion. Arestado sina Leonardo Nicolas, 13 taon ng empleyado ng Ombudsman at Attorney Isagani Nicolas ng NLRC matapos tanggapin ng mark money mula kina Pangasinan Representative Amado Espino at anak nitong si Bugualyon Pangasinan Municipal Mayor Jumel Espino. Idinulog ng kongresista sa NBI ang panghihingi ng dalawa sa kanila ng 1.35 milyon pesos. Muli umanong humingi ang mga ito ng 1 milyong piso noong nakipagkita sa mag-amang Espino noong July 14, kapalit ng pag-dismiss sa graft and corruption charges laban sa kanila. Ngunit ayon kay Ombudsman Internal Affairs Chief at Deputy Ombudsman for Luzon Gerard Mosquera, walang kapangyarihan si Leonardo Nicolas na gawin ito. Ang main complaining witnesses natin in this case are provincial officials of the province of Pangasinan. At kasama dito ang isang congressman ng probinsya ng Pangasinan, si Congressman Amado Espino. And some of the witnesses are provincial officials of the province of Pangasinan. Hawak ng NBI ang mga ebidensyang magpapatunay na sangkot ang dalawa sa pangingikil ng pera sa public officials ng Pangasinan. Text messages, photographs, sworn statements, and possibly CCTV footages. But we would not be at liberty to share some of this evidence at this point because there is a formal investigation that will now ensue. Nahaharap ang dalawa sa kasong extortion, robbery, paglabag sa Anti-Graft and Corruption Practices Act at direct bribery. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid ng ating kasambahay na si Frima Salonga Gloria. May paugtu, Frima. Nakalasalamat lakay at maya paugtu ka rin kay katamong kasambahay. Ining kay katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king kay katamong bansa. Aduang dalang supervisor ng Department of Education king Region 3 ing dinalan-lalam ning atlong-aldong seminar bang makasaw king pamagresolba king problema karing eskwela ning rehiyon. Kaya beke ning madalas dang pamaglub o da pamaglub king klase ring estudyante. Bullying ang pongaliwa pa. Ining balita ng Rajel Adora.
Mas epektibong pagtuturo sa mga indigenous people o IP students at mga may kapansanan o mga nasa ilalim ng Special Education Program o SPED. Gayon din ang pagresolba sa mga pangkaraniwang problema sa mga paaralan tulad ng madalas na pagliban sa klase ng mga estudyante, bullying, fraternities, mga bisyo at iba pa. Ito ang tinalakay sa 3 araw na seminar ng nasa 200 supervisor ng Department of Education sa Region 3 noong nakaraang linggo. Ang layunin natin ay gawing mas makabuluhan, no? Yung mga itinuturo sa paaralan, maging makabuluhan sa buhay ng isang mag-aaral. Hindi lamang bilang estudyante, kundi bilang isang magiging mabuting mamamayan. Kabilang sa mga prosesong gagamitin upang maresolba ang mga problema sa paaralan ang classroom-based action research. Ibig sabihin, magsasaliksik ang mga guro sa sitwasyon sa suliranin sa loob ng silid-aralan upang makabuo ng mga tamang hakbang kung paano ito masusolusyonan. At nakita mismo ng guro kung anong sitwasyon at siya mismo ang magbibigay ng rekomendasyon dito. Malinaw na ang ilalapat niyang rekomendasyon ay makatutulong sa kalidad ng edukasyon ng bata at maging dun sa magulang, sa paaralan at maging sa ating bayan. Sa pamamagitan nito, umaasa ang DepEd na mas mapapabuti pa ang kalidad ng edukasyon na naibibigay sa mga estudyante upang mapaunlad ang kakayanan ng mga ito. Rajela Dora, UNTV News and Rescue, Philippines. Metong yaing mete ka mga duang pulo naman ning menasakita niyang mibanggala re nga duang bus king barangay Binanalan, Santa Rita, Samar lagpas alas 2 ning gatpanapon-napon. Kapwalay ibat king Samar Bus Line Company Denny. Agpag king Santa Rita Police ang nirespondi king residente o king insidente, magpumilit lang mag-take over king vana at king harapan ning Samar Bus Line pabiyahing Kalbayog. O ning uling makakurbada yaing dalan, naikit ning kasalubong ng metong pang Samar Bus Line papunta naman king Tacloban City. Dead on the spot siya yung driver ning bus papuntang Kalbayog ay Arlan Obejas Lacaba. Kabang may sugatan naman ning driver ning bus papunta Tacloban ang ponglabing siya masinugod na king miyayaliwang pagamutan o hospital king Tacloban City. Target ning TESDA di ng dalang skills training ng buong pamilya daring benepisyaryo ning karelang binuklat a pamilyang pangkabuhayan program. Kaya beke ni reng siyam aralan evacuees ibat king Marawi City. Ining report ng Jackie Estacion. 3,000 kakapamilyahan sa tibuok nasud ang target matabangan sa pamilyang pangpanginabuhi na programa na gipahigayon sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Matud pa sa TESDA, lahi kini sa ilahang regular na programa kay ang tibuok pamilya ang mapailalom sa skills training program. 900 slots ang gigahin sa TESDA para sa mga gikan sa Marawi City nga naapektuhan sa kagubot. And then after the skills training, kaya nandiyan po yung DTI, Department of Agriculture, DSWD at sa Land Bank. Kasi sila po ang talagang tumutulong dito in terms of loan assistance. Mamahimo usab mag-avail ni ini ang mga miyembro sa indigenous communities susama sa mga lumad. Samtang nagapailalom sa skills training program kay makadawat ang mga benepisyaryo sa transportation and food allowance. Scholarship o di nagpasalamat may dako nga na timingan mi kami maginasambahan. Amo na lang yung gidawat sa mayong kabubuton. Salamat basud mi nagdahom nga makadawat mi kay niani mi diri nga si Ma'am Milber mangguto nagpadala sa amo nya. Wa mi nagdahom nga uy nada mi madawat magpula pod nga mapaso dito. O salamat. Jackie Estacion, UNTV News and Rescue, Cagayan de Oro City. Diyan ning katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar king katamong bansa. Mibalik kayo Ken Lakay. Dahil salamat Frima Salonga Gloria. Dinagsan ang may 3,000 manunood ng special screening ng advocacy film isang araw ikatlong yugto sa Alonta Arena sa Binyan, Laguna. May report si Sherwin Kulubong. Hindi na pinalampas ng mga taga-Laguna ang pagkakataon upang mapanood nila ang pelikula na isinulat at pinagbidahan ni Mr. Public Service Kuya Daniel Rason, ang isang araw, ikatlong yugto. Mahigit 3,000 mga kasangbahay natin ang dumagsa sa Alonte Arena sa Binyan, Laguna noong Sabado upang tunghayan ang advocacy film ni Kuya Daniel. Marami sa mga manonood ang hindi napigilang umiyak dahil sa mga mabibigat na eksena ng pelikula.
at tumawa naman dahil sa mga kwelang eksena nila Bayani at Paking. Tulad na lamang ni Jerome na taga San Pedro, Laguna. Bagaman ilang ulit na niyang napanood ang pelikula, ay patuloy pa rin niya itong sinusubaybayan. Masasabi kong best movie ever sa buong mundo na para po sa akin. Dito po kasi complete package Kumbaga sa kape, 3-in-1 Comedy, action, at higit sa lahat yung moral lesson na napakaganda. Pagmamahal at pagpapatawad naman ang pinakatumatak na mensahe ng pelikula sa ating mga kasangbahay. Hindi po pwedeng hindi ka magpatawad kung papalitan mo pa ng mas masama, lalong hindi mas maganda. Kailangan talaga laging Panginoon Diyos yung ating uunahin. Huwag pong manghusga agad sa kapwa po. Tapos yung sumunod po sa magulang, matuto po magpatawad. Magandang paggaganap sa ni Kuya. Magandang aral ang binigay niya. Umaasang mga tagahanga ni Kuya Daniel na sa lalong madaling panahon ay masusundan ng pelikulang Isang Araw na kinapupulutan nila ng mabubuting aral at bungod tangi sa mga pelikula sa henerasyong ito. Ang pelikulang Isang Araw ay napanood na hindi lamang sa iba't ibang panig ng bansa, kundi maging sa ibayong dagat. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Laguna. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa anumang panig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.